Binabantayang tropical wave sa silangan ng Mindanao, isa ng Invest 92W. Magiging mas malakas na bagyo ba ito kung sakali? Alamin. Inaasahan naman na unti-unting magiging maulan na sa silangan ng Visayas at Mindanao sa loob ng 48 oras. Pero mga pag-ulan patuloy pa rin ngayong araw sa ilang bahagi pa rin ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao na may mga pagkulog at pagkidlat. Hilagang bahagi pa rin ng Luzon, dulot pa rin ng sea line, magpapatuloy pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at may pagkidlat at pagkulog, maging sa ibang bahagi nga po ng Quezon Province at Bicol Region. Lalalabi ng bansa, katamtaman at paulap pa rin ang panahon. Isolated rain showers na natiling at least mataas. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw na Linggo, November 23, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike may umaga ay alas 10:29 na ng umaga. Dahil sa patuloy pa rin na shear line na umiiral sa silangang bahagi ng Nodo Luzon at yung extension nito umaabot na dito sa may bandang Quezon Province. Kaya inaasahan na magiging mas gloomy tayo sa Metro Manila at Calabarzon na may mga inaasahang kalat-kalat na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Base na rin sa Doppler radar imagery natin na ginagamit, makikita po dito ang ilang kaulapan na makikita at umiiral ngayon ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito nga po sa may bandang Polillo Islands, yan, maging sa may bandang Baler, lalo na, yan, nakakaranas sila ng mga ilang moderate to some heavy rain showers according na lang dito sa wave ng Doppler radar. Ayan, isusum out natin ng konti at makikita ang maabot sa bandang Kasiguran Aurora at ilang parte pa rin ng Isabela ang cluster nito ng extension ng shear line. At dahil po sa shear line na yan ay magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Ayan, ito lang kasi inaabot ng Doppler radar. Walang gumagana na Doppler radar sa may bandang Apari. Hopefully may i-activate nila yan. Pero makikita naman po ang malawakan nito na water vapor na accumulated at umaabot nga po dito sa may bandang Calabarzon yung extension at maging sa may bahagi nga po ng Camarines Norte dyan sa may parte ng Bicol Region. Kaya asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan po dyan na at maaring ulanin din tayo sa Metro Manila kabilang na ang bandang Rizal at Quezon City po ang maaring unang uulanin po niyan bago sa amin sa Caloocan. So maging ang bahagi nga po ng Laguna ay inaabot po ng mga kalat-kalat na pag-ulan din minsan, although hindi naman ganun kalakasan sa ngayon ang umaabot dyan sa parting Laguna. Pero expected pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So yan po ang kasalukuyan nating active sa Doppler radar na expected po na ngayong maghapon magiging maulan at kalat-kalat po ito. So expected din ng mga lightning strikes, may mga 10 lightning strikes tayo according yan sa aking lightning detection system. Pero kung titingnan natin yung real time, at least meron tayong active na lightning strikes dito sa may bandang karagatan nga po ng Aurora or bandang Isabela or bandang karagatan po nandiyan sa may bandang northeastern Luzon po. Well, alam na po natin ang dahilan dahil nga po sa patuloy pa rin na shear line na umiiral dyan. At sa may bandang Palawan naman ay bunsod naman ng Sepestrap ay nakakaranas din kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan po dyan. Ayun, dyan sa may bandang Sulusi ay may mga pagkulog at pagkidlat tayo dahil sa Sepestrap po na tumatawid po dyan mula dito sa ilang bahagi po ng Mindanao. Ayan, kitang-kita naman po ang satellite imagery na inactivate natin. Ang malawakan na cluster ng kaulapan nito nagbubunsod po na ilang mga kalat-kalat na mga pag-ulan nga po sa bahagi ng Mindanao. Habang lumalapit naman itong bagong low pressure area na Invest na itinaas na nga po ng aking tropical cyclone sector na tatalakayin natin mamaya-mayang konti. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ngayon ang umiiral namin dito sa amin sa Caloocan. So binanggitan natin kahapon, unti-unti magiging mas gloomy tayo habang lumalawak po yung cluster ng strike probability natin dito sa may bandang Metro Manila at ang bahagi ng South Luzon po. Lalo na sa darating na Lunes yan at Martes. Sa lowest temperature na itala na weather station kaninang 6:17 AM nakapagtala kami ng lowest of 25.7 degrees Celsius. Kahapon,
Pinakahaya sa amin 32.4 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:02 PM, meaning medyo mataas ang aming heat index na nasa 42.4 degrees Celsius po. At dahil very gloomy po tayo, hindi muna tayo magpo-forecast ng heat index. Asahan natin na nagmo-moderate lamang yan at mabababa ang ating heat index ngayon. Pero expected ang medyo hot humid pa natin dahil may umiiral pa rin tayo na easterlies habang malayo pa po yung low pressure area. At since hindi naman masyado elevated dito sa atin sa Luzon itong low pressure area, kaya ramdam pa rin natin ang daloy ng easterlies, kaya patuloy pa rin ang shale line na iiral sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ating extremes in past 24 hours, well, nakaranas nga ng mas mataas na air temperature ang Zamboanga Peninsula na 34.6 degrees Celsius. At sa Baguio naman ay balik sa 17.2 degrees Celsius ang lowest temperature. At sa Inulan naman ang Surigao area ay nakaranas ng at least 46 mm na pag-ulan. Wala kaming pag-ulan sa Caloocan since kahapon, kaya diretso agad tayo sa ating outside humidity na 78%. Medyo mataas pa rin ito dahil bumaba ito ng 5% since last hour. At ang ating atmospheric pressure dito sa Luzon, well, mataas, gaya na lamang sa Caloocan, 1,011 hectopascals. Mabagal ang pagbaba nito since last hour. So mataas pa rin ang atmospheric pressure, kaya medyo hirap ang anumang low pressure area makalapit sa atin sa Metro Manila dahil sa mataas na range of high pressure area. Sa high tide low tide status, well, low tide po tayo ngayon pero manatiling mataas po ang ating pag-alon, lalo na dito sa silangang bahagi. Well, para makita na rin natin, i-double check natin gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height. Ayan, sa makikita natin mataas pa rin ang alon natin sa extreme Nodo Luzon. Well, obvious naman po yung ating amihan. Malakas po kasi ang daloy ng hangin dyan, lalo na dyan sa may bandang extreme Nodo Luzon. Ayan, kitang-kita naman po yung pagtaas ng alon. Yan. Aayusin din natin yan dahil mukhang magulo yung animation na data feed ni Pag-asa. Pero okay lang yan, at least nakikita natin ng iba-ibang variation na malinaw naman ang makikita mataas ang ating pag-alon natin sa extreme Nodo Luzon. Mababa pa rin dito sa loob ng 24 oras sa may bandang Visayas at Mindanao. So, mukhang kaya pa rin pumalaot ngayong araw, except lamang dyan sa may bandang extreme Nodo Luzon nga po, sa paligid ng Cagayan Valley at Batanes Group of Island at Ilocos Norte. Medyo delikado po. Yan, mas malakas po yung daloy ng hangin dyan at nagbubunsod ng malakas na alon, delikado pong pumalaot sa mga lugar na yan. So anyway, sa ating thunderstorm watch sa NCR, nakataas ang Greater Manila. So kasama na ang mga kapitbahay natin sa Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite. Within 12 hours na po yung forecast yan. Well, very obvious na nga po dahil isang araw pa natin sinasabi yan, mataas ang magiging forecast ng magiging localized thunderstorms sa Metro Manila at bahagi ng Calabarzon dahil sa extension trough na ito ng shear line na umi-extend dito nga po mula dito sa bibig ng Quezon Province. Matik, apektado tayo niyan. Yan, pahalang po kasi yung shear line yan. Yung position kasi ng shear line ay ganyan. So lahat ng sasalubungin yan dito ay magbubunsod yan ng mga gloomy, maulap at may mga water vapor. Kaya hindi ligtas ang Metro Manila sa makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan. So sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:01 AM at lulubog po ito mamayang 5:23 PM. At ang ating 7% na po na waxing crescent ng liwanag ng buwan, kakamoonrise pa lamang po nito kaninang 8:27 AM. So mamayang gabi pa po ito ng 7:45 PM lulubog. At sa ating local weather outlook for Sunday at Monday bukas, well, magiging maulap tayo ngayon. Halos sa buong bansa na po ito. Magiging partly cloudy ang ating umaga at halos maghapon na may mga inaasang mga early rainfall daw. So, posibleng madaling araw ito or maaaring sa umaga o bago magtanghali, magkakaroon tayo ng mga ilang mga early rain showers po. Well, normal po yan kapag may shear line. 100% ang chance ng pag-ulan. Maging bukas po, partly cloudy din ang panahon natin sa Lunes. So, despite na mababa ang chance daw ng pag-ulan bukas, 26 to 30% lang, pero maaaring magbago po yan every 6 hours. So expected pa rin magbabago po yung forecast na yan. Pero as of today, ito yung kasalukuyang forecast niya ngayong araw, maging nitong ngayong araw ng linggo po, na nasa 100% chance daw na umulan. Maaaring hindi dito sa Caloocan, maaaring sa Karatig Metro Manila, kagaya na lamang ng Quezon City at bandang Rizal po. Yan, sila ang mas malapit dyan sa may bandang Laguna at Quezon Province kasi.
halos boundary, kaya sila ang malamang ang mas nauunang uulanin ngayon dyan. Hindi masyado dito sa malapit sa Manila Bay, gaya dito sa amin sa Grace Park, Caloocan. So, highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po, patuloy pa rin ang pag-iral ng sea line dito sa bahagi nga po ng northeastern Luzon. At yung extension niya, nagpapang-abot na nga sa buong Quezon Province at Aurora Region. Ayan, kitang-kita naman po, maabot na rin dito yung extension hanggang dito sa may bandang buong Quezon Province na yan at bandang Camarines Norte. So, nagiging maulan pa rin o magiging maulan ang bahagi nga po ito ng Bicol Region sa Camarines Norte. Ngayon, the rest ng Cagayan Valley, patuloy pa rin kayo magiging maulap at maulan hanggang dyan na nga po sa Aurora, pababa ng General Nakar at tumatawid ang ilang trough nito sa may bandang Metro Manila nga po. So, una nga po uulanin nito madalas ang bandang Quezon City, Valenzuela, yan, San Jose del Monte, Bulacan, Rizal, yan. Yan, yung mga katabi na yan, boundary yan ng bandang Laguna at Quezon Province. Una po kayong makakaranas yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Kung i-activate natin ang Pag-asa Satellite Imagery for higher clarity ng kanyang trough, makikita po natin ang kaulapan nito. Tumatawid nga po ng bandang Laguna hanggang dito sa may bandang Quezon City nga po. So, malamang anytime unang makakaranas ng pag-ulan ang bandang Quezon City nga po, mula Multanban, San Mateo, Antipolo, Marikina, yan. Unang-unang makakaranas ng pag-ulan yan. Hanggang sa umabot ng Quezon City, Valenzuela, at maaring huli na sa amin sa Caloocan. Depende sa extension ng pagtawid nitong trough nito na may dalang mga water vapor. Well, typically, light to moderate showers naman ang nakikitaan nating pag-ulan nito. So, mga mahihinat katamtamang pag-ulan lamang ang maaring umiral dyan sa paligid na yan hanggang bandang Laguna at Antipolo. Ganon din na maranasan dito sa bahagi nga po ng Calabarzon area, kasama na ang Batangas, yan, hanggang dito na yan sa memba ng San Pablo, bandang Lucena, yan, sakop na ng Quezon Province at areas nga po ng Laguna. Yan, actually, medyo inuulan na rin sa may bandang Laguna. Mula dyan sa may bandang Lumban, Paete, yan, hanggang pagitan ng Santa Maria. Yan, inuulan sila ngayon dyan. Dahil nga po manggagaling nga po dito sa may bandang Quezon Province ang trough na ito na kaulapan na may dalang kalat-kalat na pag-ulan. The rest naman ng kanluran, well, patuloy pa rin na magiging gloomy tayo at least dito medyo umaaraw sa bahagi nga ng Ilocos Norte hanggang La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales, pero asahan pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan po dyan sa maghapon po. Mostly mga isolated light rain ito, pero sa ngayon hindi kayo gaanong inuulan muna. Medyo gloomy nga lang maulap ang inyong hipapawirin hanggang dyan sa may bandang Zambales nga po hanggang Olongapo. The rest ng Southern Luzon, well, obviously, magiging maulap pa rin tayo, kabilang na ang Bicol Region. Mula Camarines Norte na maulan, ay magiging maulap naman pagdating sa Camarines Sur, kabilang na ang buong Iriga hanggang Legazpi ng Sorsogon na makakaranas ng mas maulap na hipapawirin at kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga inaasahang pagkulog at pagkilat pa rin sa maghapon. Sa Mimaropa, bagamat patuloy na magiging maulan sa dulo ng Batarasa, Balabac sa Palawan, at least dito medyo gloomy ang bandang Puerto Princesa hanggang bandang El Nido. Asahan pa rin ang isolated rain shower sa maghapon at dito sa bandang Mindoro po na maulap din, bagamat may mga isolated din ang forecast na kayo uulanin, pero hindi naman tumatagal ito at mga mahihinat katamtaman lang ang maaaring umulan sa inyo sa maghapon. Ganon din sa ilang bahagi ng Marinduque, Romblon, Masbate at Burias Island. Mapapansin niyo na very gloomy rin ang inyong paligid. So hindi mawawala ang forecast ng at least 30 to 40% na tsansa ng pag-ulan. Sa Visayas naman sa kanluran, well, nakakaranas ng mga mahinat katamtamang pag-ulan ng ilang bahagi pa rin ng Panay Island. Kabilang na ang Sabaste, Pandan at ilang bahagi sa Aklan, mula Banga, Balete, Libakaw hanggang Antique niyan dito sa may bandang Barbasa. Yan. Magdala na lamang ng payong bagamat hindi naman matindi o malakasan ng buhos ng ulan. At titila din naman yan maya-maya at patuloy na magiging maulap. Ganon din ang iira silang parte ng Iloilo hanggang dyan sa may bandang Santa Barbara hanggang Benate at Pasi sa Panay Island. Magdala na lamang ng payong mga folks. Bagamat mas katamtaman ang panahon sa may bandang Negros Region, well, magdala po yung payong dahil medyo mas maaraw kayo dyan. At sa bandang Cebu naman, gloomy rin ang inyong panahon na may mga mahihinat katamtamang pag-ulan ang inaasahan dyan.
Mula dyan sa bandang Daan Bantayan, Bogo, Cebu, pababa na yan ang bandang Danao at Toledo. Medyo gloomy kayo dyan at may mga ilang light rain showers lang ang bubuhos na ulan sa inyo dyan na medyo panandalian lang na naman at mas madalas ang magiging maulap ang panahon sa maghapon. Ganon din ang inaasahan sa bandang Bohol na magiging maulap kayo dyan at may mga tsansa na mga mahina't katamtamang pag-ulan maging sa buong Leyte. Yan, nakakaranas ng maaring light rain showers ang ilang parte ng Leyte mula Ormoc, pababa na yan ng La Paz at Baybay. Nagdala lamang po ng payong mga folks. Bagamat mas moderate ang panahon sa nalalabi ng Leyte na medyo umaaraw-araw, so importante pa rin ang payong just in case. Sa Eastern Samar Region naman, well, mag-gloomy rin ang inyong panahon, overcast, kaya may mga forecast na mga mahihinat katamtamang pag-ulan din ang iral. Di alam naman natin sa inyo nakabungad ang Estelis dito na kayo'y unang tinatamaan. At habang hindi pa masyado lumalapit itong malawakan na trough na ito ng low pressure area na binabantay natin, mag-ready na po tayo sa Eastern Visayas at Mindanao na kasalukuyan namang may pag-ulan sa bahagi nga po ng Surigao Region, dyan sa may bandang Dinagat Island at Siargao at the rest ng Surigao del Norte. So mula sa may bahagi ng Eastern Mindanao, magiging maulan, kalat-kalat po ang pag-ulan ninyo dyan mula dyan sa bandang Agusan del Norte, Agusan del Sur. So kasama na ang buong Surigao del Sur, Hinatuan, Bislig hanggang Davao de Oro po yan. So kasama po ang Compostela Valley sa magkakaroon ng mga ilang moderate to some heavy rain showers dahil po sa Sepestrap extension. At mula naman sa bahagi nga po ng Davao Region, well, nakakaroon ng mga mahinat katamtaman na pag-ulan at some heavy rains. Kung double check natin kung meron kayong mataas na heavy rain potential sa may bandang Davao Region, i-activate po natin. Yes, may cluster po ng heavy rain shower sa may bandang Davao Region mula Davao Oriental. Kasama na ang City of Davao at ilang parte ng Davao del Norte, yan, sa Panabo, at ilang parte ng Kapatagan ng sakop ng Davao del Sur ay magkakaroon na kayo ng unti-unting pag-ulan dyan na may mga ilang light to moderate and some clusterized heavy rain showers. And the rest ng Sorsogen o BAR, magiging maulap tayo dyan, bagamat at least dito medyo umaaraw-araw pa. Pero sa maghapon, asahan ang mga afternoon rain showers at isolated po ha, na may pagkulog at pagkidlat. Central Mindanao ng Bukidnon, gloomy rin tayo dyan, asahan din ang kalat-kalat na pag-ulan sa hapon at may mga localized thunderstorms. Mataas po ang forecast ninyo dyan, kayo uulanin po ha, kaya be ready pa rin po na mga payong anytime. Sa bahagi naman ng Cagayan de Oro ng Northern Mindanao hanggang Misamis Oriental, Camiguin at Butuan ay very gloomy rin tayo dyan, overcast. Magiging partly tumuslikaw din tayo maya-maya, then asahan ang mga isolated rains at localized thunderstorms. At kasama na ang Lanao del Sur and the rest ng Misamis Occidental, papasok na po ng buong Zamboanga Peninsula. Gloomy pa rin ang panahon ninyo dyan, maulap at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Although mataas ang hot humid sa inyo dyan sa bahagi nga po ng Zamboanga Peninsula, pagdating po ng mga bandang hapon at sa loob ng 48 oras, unti-unti na magiging mas masungit na ang inyong panahon dyan dahil po sa paglapit nga po ng low pressure area na ito na ating binabantayan sa silangan ng Mindanao. Dito na yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility na tatalakayin natin. So sa ngayon, very gloomy po ang ating paligid, very overcast po ang panahon. So, yung mga forecast na tayo uulanin sa iba't ibang panig ng bansa, medyo mataas na naglalaro 40 to 70% chance of rain. Kaya importante po ang payong po mga folks, kahit saan man kayo sa lugar sa bansa. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, since November 19 ko pa po ito, nireport sa inyo na marami pa nga tayong basher na sinasabing fake news tayo. Ito na nga po ang nasa natin. Mula sa pagiging tropical wave, isa na po itong invest low pressure area. At tinawag na nga po ito na aking tropical cyclone sector bilang 92W. Pero makikita nyo po sa weather description niya, tropical wave pa rin po siya. Ibig sabihin po, pag sinabi nating tropical wave, mababang atmospheric pressure na may shallow na upward low convection na siya. So, meron siyang vorticity pero hindi pa ito isang aktibong low pressure area pa talaga. Nanatili itong tropical wave. Again, dahil po nag-develop siya under embedded ng intertropical convergence zone noong nakaraang November 19 pa po. Naka-embed siya kaya naging isa itong tropical wave. At kung i-activate natin po yung satellite imagery niya, yan, i-activate po natin para makita nyo po yung actual niya. Makikita nyo po yung pagka-tropical wave niya. Medyo meron na siyang upward low convection. Ayan. Shallow nga lang siya o medyo buhaghag. Pero makikita nyo po, mapapansin nyo po yung
inflow, nagkakaroon na siya ng bahagyang inflow, yan, sa taas at sa ibaba. Yan. Tapos, kumikilos na ito pahilagang kanluran po. Mapapansin nyo po at ilang beses na natin sinasabi yan, pahilagang kanluran ng pagkilos niya. At ito na nga po, nasa loob na ito ng Philippine Area of Responsibility. Actually, 2 o'clock AM pa po ito. Dito sa aking tropical cyclone sector, 1:45 AM pa nga po ito. Pero, para maging confirmation natin ay 2 o'clock AM na po natin dinistinguish na yung kanyang historical position, ito ay naging isang invest low pressure area niya. Ayan o, 2 o'clock. 1:45 AM ang pinaka-eksakto niya kung kailan siya nabuo kaninang madaling araw. Pero tinawag ko na lang siya as 2 o'clock AM para stable na o maituturing ko ng stable na siyang invest kasi baka biglang mawala siya. So since hindi naman ay 1:45 AM ang actually na eksakto na nabuo ito bilang isang invest low pressure area. So anong oras na ngayon ito? As of 10:30 AM po na Mataan, ang sentro na ngayon nito. Yan, ang gagawin po natin is babain natin yung disable natin para makita natin yung pinaka location, reference natin. So ang magiging reference natin ang Bislig. Yan, Surigao del Sur. Yan, mula sa Bislig ay east-northeast, layo nito 888 km east-northeast ng Bislig, Surigao del Sur. Ngayon, ibahin natin yung reference point. Pagpalagay na natin dito na yan sa may bandang Tandag, Surigao del Sur ang magiging reference point natin. Mula sa Tandag, Surigao del Sur ay ang layo niya is 908 km. Ayan, 900 km east ng Tandag, Surigao del Sur. Sako pa rin ng Surigao del Sur siya. So, yun po. Makikita po natin dito na malayo pa po siya sa kalupaan ng Mindanao at Eastern Visayas. Yan. Makikita natin ay mababa pa rin ang chance niya na mag-isang ganap na bagyo o mababa pa rin o low pa ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Pero kung kay Pag-asa yan, i-add mo lang ang 8 hours ahead ay nasa medium intensification na yan. Pero dahil hindi tayo gumagamit ng analysis kay Pag-asa, gamit natin ang International Weather Agencies, kaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Centers at NOAA at Infirmary, iba po ang oras sa kanila. Less 8 hours po ito. O less ng 8 hours o nasa likuran pa ng 8 hours ito. Kaya nasa low chance pa ito na magiging isang ganap na bagyo sa ngayon. Ayan, low pa. Indicated yan. Makikita nyo naman po yung legend natin dito. Malamang kay Pag-asa nga po ay medium intensification na raw siya na magiging isang ganap na bagyo. So, either way ay manatili pa rin mababa yan sa ngayon at may naasahan naman natin na mas lalakas pa yun ng konti at posibleng maging tropical depression yan sa loob o sa susunod na 24 oras na. Depende po yan. Asahan natin uunahin yan ni Pag-asa o ni Japan Meteorological Agency. So as of 10:30 AM, ang kanyang center air pressure na ngayon 1,009 hectopascals, medyo mataas pa. Malamang kay Japan Meteorological Agency niyan ay nasa 1,006 hectopascals na yan o 1,004 hectopascals. At ang kanyang maximum sustained wind 1 minute average mababa pa rin, so wala pang significant, 28 km per hour pa lamang. Pero malamang kay Japan Meteorological Agency ay nasa 33 to 35 km per hour na yan pag inad natin ang 8 oras. Again, ganun lang pong pag-compute na ha, lagi kong pinapaliwanag. Kapag Joint Typhoon Weather Center, Universal Time Coordinates po ang ginagamit natin, ibig sabihin po ay less 8 hours ahead po yan. So kung i-add natin ng 8 hours ahead, automatic madadagdagan siya ng factor ng madadagdagan po siya ng factor na 20 to 40% para sa kanyang maximum sustained wind. Lagi po ninyong i-factorate yan sa 8 hours kung gagawin nyo po ang reference ni Pag-asa. Huwag nyo po lagi i-compare ang oras ni Pag-asa sa oras ng ibang bansa gaya ng nalamang ng Joint Typhoon Weather Center. Dahil inuulit ko po, Universal Time Coordinates po ang ginagamit nila. Kaya ang pinagbabasehan natin dito sa 10-minute average ay Universal Time Coordinates din. Kaya lang, ginagawa lang natin, kinocompute natin ng 10-minute average base sa 1-minute average ng computation ng Joint Typhoon Weather Center or mga ibang infirmary o infirmary ng Hawaii. Iba po kasing oras na ginagamit nila.
Dapat nating tatandaan po yan mga folks. Kaya wag po tayo magtatanong bakit kay Pag-asa medium na po yung intensification sa kanila. At bakit dito sa tropical cyclone sector, low pa lang or yellow pa lang. Yan. Bakit po? Kasi nga po, 8 oras na po ang ahead natin yan. So, 8 hours po ang lamang natin sa Universal Time Coordinates, kaya po ganun na lamang kabilis. Kaya mapapansin niyo bakit si Japan Meteorological Agency nauuna silang magtaas ng kategory ng bagyo. Kasi nga po, again, si Japan Meteorological Agency, 1 hour po ang lamang nila sa atin. Kung sa Pilipinas, ang oras natin halimbawa, 10 o'clock, kay Japan, sa Japan naman ay 11 o'clock na yan sa kanila. Ganon po ang difference. So, kapag ka-ahead po yung oras, natural, magiging ahead din ang computation nila ng kanilang automatic tropical cyclone forecast prediction nila or yung pagmomonitor ng bagyo. Lagi po natin tatandaan yun, yung differences ng oras na yan. Kaya, hindi po magkakaiba yan, pare-pareho pa rin yan, nagkakaiba lamang sa oras ng pagtala. Yung oras ng pagtala po ang naiiba, kaya gano'n na lamang na nag-iiba rin po ang lumalabas ng mga reading ng mga tropical cyclones. Hindi talaga nagiging pare-pareho yan dahil nagva-vary yan o nagdedepende yan sa oras. So, kumikilos nga po siya pa-northward pero west-northwestward po yan talaga. Sa ngayon kasi pa-northward muna siya dahil again ay medyo magulo po yung galaw niya pero normally ganyan po ang galaw niyan. Ganyan, paganyan. Yan. So, kung titingnan naman natin in real time, northward po ang kilos niya. So, sa ngayon pa-northward muna ang kilos niya sa 39 km/h. Napakabilis po ang pagkilos niya. So, mukhang sa loob ng 48-hour period ay nandiyan na yan sa karagatan nga po ng pagitan po ng Visayas at Mindanao area. Gaya na po ng mga nauna nating analysis, maaring mag-traverse po yan ng Visayas, paganyan, and then i-exit ito ng Palawan. Yan. Ganyan po ang maaring magiging trajectory niyan ha. So, maghanda-handa po sa Cebu. So, malalaman po natin kung yung isinagawa nga po ni Presidente na Oplan kontrabaha ay epektibo po. Malalaman natin. Ayan, dahil tatawid po dyan yung kaulapan at magdadala po yan ng grabing mga pag-ulan po. Yan, malawak ang matitinding pag-ulan po ang magiging dala niyan. Yan, oh, napakataas po ng water vapor concentration yan. So, magkakalaman po kung effective yung kontrabaha. Although, hindi naman siya malakas sa tropical cyclone, so maaari pang hindi agad-agad bahain, pero hopefully ay maging effective po yung Oplan kontrabaha ng ating gobyerno na isinasagawa dyan sa Cebu. Nagkaroon daw ng Oplan kontrabaha daw dyan. So tingnan po natin mga folks at mabilis po ang pagkilos yan. So sa loob ng 48 oras ay inaasahan na natin. At binanggit na natin probably bukas po ng Lunes, mas damang-dama na natin yan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Ang malawak ang pag-ulan po yan, kaya mag-ready-ready na po tayo mga folks just in case. Posible po ang mga flash floods at mga pagguho ng lupa. So sa ating namang mga tropical cyclone track combination, wala pa tayong initial na tropical cyclone track combination. Wala pa sa ngayon na ensemble analysis. Kung titingnan natin kay DeepMind ay tingnan natin, wala pa sa ngayon na forecast itong si DeepMind sa ngayon. So ito po yung floating satellite niya. Makikita natin na meron na siyang partially inflow, nagkakaroon na ng inflow. Ito po yung pinaka-central niya na broad circulation. Ayan. So nagkakaroon na siya ng disruptive aloft. Yan, medyo disruptive yung aloft, pero makikita natin may mga inflow na siyang nakikreate. So, meron na siyang low level convection. Yan, hindi pa masyado pulido yung upward low aloft niya, pero makikita natin mabilis ang pagkilos niya pahilagang kanluran. Yan, malinaw naman po yan mga folks. Kung titingnan natin sa Dvorak, ay makikita natin ang kanyang pinaka C center. Yung kanyang Dvorak, yung C center niya at least nandito na yan. Ay, no? Ito na po yung C center niya. Yan. Pero makikita natin hindi pa mataas yung kanyang convectivity. Makita natin medyo buhagag pa po o disorient pa yung kanyang upward low. Pero mapapansin natin at least meron na siyang at least mga 33 to 40 kilometers per hour na low level convectivity. So kitang-kita naman po sa Dvorak ay medyo hindi pa ganun kalakasan ang kanyang sirkulasyon.
So mga around 40 kilometers per hour pa lamang yung mga bugso niyan to 50 kilometers per hour pa lamang yung maximum sustain niyan. Doon sa pinakamalapit sa gitna niya ha. Yan. So ganun pa lamang po yung intensity at hindi pa po ganun kalakasan pa yung kanyang convectivity. Kaya yung nagtatanong, magiging severe tropical storm daw ba ito? Sa ngayon hindi po, malabo pa po sa ngayon na nakikitaan natin na aabot yan sa severe tropical storm. Pero yung magiging tropical depression, yes, positive po na maaring itaas na yan as tropical depression. Ayon na rin sa ating Dvorak dahil nasa around 40 kilometers per hour to 44 kilometers per hour na nga po yung maximum sustain niyan. Wind niya malapit sa gitna, base na rin sa pinaka-Dvorak niya, around 44 kilometers to 47 kilometers per hour. So, pwede nang taasin yan as tropical depression. Asahan natin, mauunang itaas yan ni Japan Meteorological Agency sa loob o sa susunod na 24 oras. So, expected yan. At once itaas na ni JMA, ay susundin na yan ni Pag-asa po na tatawaging tropical depression. At kapag naging tropical depression po yan, tatawagin yan sa local name na Verbena. So, Verbena na po ang itatawag sa kanya oras na maging tropical depression na po ito kapag itinaas na po ito ni Pag-asa, na isang uri po ito ng bulaklak na may healing properties daw. So, yun lamang yung pinaka-definition niya. Isa siyang uri ng bulaklak na mayroong healing properties. So, yun po ang ibig sabihin ng verbena na tatawagin sa local name natin oras na maging tropical depression na yan kay Pag-asa. So, aasahan natin, wag tinawag yan na tropical depression ni Pag-asa ay malamang sa atin nasa high chances pa lamang ito sa ating tropical cyclone sector. Nasa red pa lamang siya or medium or high probability of tropical cyclone development. Pero either way, malamang ay tinawag na verbena yan ni Pag-asa po. So, yun po. Dahil 8 hours nga po ang ahead niya compared sa Universal Time Coordinates. Sa ngayon, wala pa pong ensemble forecast na lumalabas. Maging sa DeepMind AI, wala pa pong inalalabas. So, wala tayong tropical cyclone forecast error sa ngayon. Maging yung mga ensemble forecast. Wala pa po. Masyado pang maaga. So, wala. Maging ang ating spaghetti model charts, wala pa po tayong inilalabas ang aking tropical cyclone sector. Pero sa ngayon, ang magiging concern natin yung dalang ulan nga po nitong si Pre-Verbena just in case. So, magbadala po yan ng malawakang ulan. Base na rin dito, malawakang matitinding pag-ulan po ang dala niyan na magpapaulan po dito sa halos buong Mindanao yan hanggang sa darating po ng bukas ng Lunes. So, maapektuhan ba ang Metro Manila? Well, gaya na ating tropical cyclone strike probability na nireport ng isang araw, at least mga 10 to 20% maaaring magkakaroon ng mga pag-ulan ang parte nga po ng Southern Luzon kasama ng Metro Manila at ilang parte ng Central Luzon pagdating po ng Lunes yan o Martes lalo na. Ngayon pa lamang po makakaranas na tayo ng malalong pag-ulan dahil po sa patuloy na sea line po. Dahil sa patuloy na sea line, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng pag-ulan kay malayo man ang bagyo o hindi. O kahit pa hindi ito bagyo or manatiling shallow low pressure area lamang ito, patuloy pa rin tayo magkakaroon ng pag-ulan sa Luzon kabilang nasa bahagi po ng Metro Manila at Calabarzon area. Ngayon, sa mga nagtatanong naman kung paglabas ba nito ng Philippine Area of Responsibility or kahit na pag-exit lang ng Palawan sa pagdating po ng mga Miyerkules o Huwebes, depende sa galaw niya, baka sa Lunes pa lamang o Martes, nandyan na yan sa Panlang Palawan. Magre-intensify ba ito? Well, kung titingnan natin sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, tingnan muna natin yung status niya ngayon sa ating West Pacific Basin. Makikita niyo po ay nasa 50% chance na po yung kanyang real-time formation probability of tropical cyclone. So, makikita naman very positive na po na mataas na ang kanyang probability na isang maging ganap na bagyo daw ito. Ayon yan sa ating West Pacific Basin ng NOAA. Ayan, yung color niya is orange. Ibig sabihin, 50% o medium intensification na nga. So, ito yung tumugma kay Pag-asa. Kung babasahin niyo po, nasa medium intensification na si Pag-asa. So, tugma dito kay NOAA, nasa medium intensification na talaga siya. O, 50% chance na maging isang ganap talaga na bagyo. So, mukhang tatawagin na verbena itong si 92W. Pero within 24 hours pa ngayon ay makikita nyo po at least nasa 35% chance pa lamang. So within or next 24 hours ay nasa medium intensification na nga po siya. So maaaring mauuna ngayon si Pag-asa na nasa medium intensification at dito 35% pa lamang ayon kay NOAA, pero baka bukas po yan ay inaasahan na
tataas din yan sa medium intensification. So mauna si Pag-asa na magtataas talaga ng kategorya bago ang mga joint typhoon weather centers po. Yan, positive na po siya, very strong na po yung cyclonic, kaya lang very shallow ang kanyang vorticity. So isa siyang shallow low pressure area talaga. Yan, hindi natin nakikitaan na magiging isang mas malakas na bagyo ito. Mukhang malabo sa ngayon. Yan, at mula naman dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, makikita po natin dito is kung magiging ganap na bagyo ba ito o mas malakas pagka-exit ng ating lupain sa bansa, gaya ng Palawan. So kung titingnan po natin dito, tatawid dito ng bandang Palawan nga po sa darating na November 26. So mga Miyerkules na nga po ito according dito. And then mapapansin nyo po, magre-re-intensification daw siya. Kaya lang magkakaroon po ng influence ng northeast monsoon. So bago pa siguro ito makalapit ng Vietnam, ay agad-agad din itong hihina agad. Yan. So pero posible po na lumakas pa siya pagkatawid ng Palawan. Posible pa itong umabot sa tropical storm. At double check natin sa mean sea level pressure. Yan. Papasok ito o magla-landfall ito dito sa may bandang pagitan po ng Eastern Visayas at Mindanao. Ito po yung pinaka-central niya. Yan. And then tatawid ito ng Visayas. Yan. Tatawirin nito ang buong Visayas. Kasama na ang Northern Mindanao. Then magpapalawan po ito. Ayan, makikita nyo po. So makakaranas din ng matinding pag-ulan ang Palawan sa darating na November 26 or Miyerkules. Hanggang sa ito'y sa maghapon ay nasa kanluran na ito ng West Philippine Sea sa maghapon. Ayan o. Dito, posible itong mag-re-intensification. So posible itong mag-tropical storm pa. Depende na lamang po yan na 50-50 na mag-tropical storm po siya. Pero malinaw, mag-maintain ito sa pagiging tropical depression niya. Yun lamang ang medyo maliwanag dito mga folks. So maliwanag po yan mga folks at may 50-50 pa siya na pwede pa siyang umabot sa pagiging tropical storm pagka-exit ng Palawan po. Pero yung bago siya tumawid dito sa bandang Visayas, malabo pa talaga siyang umabot sa tropical storm to severe tropical storm. Pero pagiging tropical depression niya bago mag-traverse sa Visayas, high chance na po siya maging tropical depression bago man ito tumawid na ng bandang Visayas nga po. Mula siya rito sa bahagi nga po ng Surigao del Norte, Pagitan, then tatawid dito din ng buong Kabisayaan hanggang lalabas ito ng bandang Palawan as tropical depression lang. Hindi pa malabo pa po sa ngayon na umabot yan ng severe tropical storm dahil napakalakas po ng eastward o yung easterlies natin dito. Masyadong distorted siya ng easterlies kaya medyo hirap yung kanyang pag-intensify kaagad. Yan. At yung sea surface temperature dito medyo malamig-lamig, naglalaro lang mga around 29 to 30 degrees Celsius kaya medyo alanganin kung sakaling magkaroon ng rapid intensification. Medyo alanganin yung pag-rapid niya dahil nandito niyan sa may bandang Eastern Mindanao. Unless kung nandito siya sa may bandang kanluran ng Guam, yan, posible pa itong mas malakas din, mas mainit po yung sea surface temperature dito sa may bandang Guam, dito sa may bandang west portions ng Guam. Pero sa may bandang Palau, medyo mababa ng konti ang sea surface temperature. Kaya gano'n na lamang na malabo pa na umabot yan ng severe tropical storm kahit man lang makatawid na ito ng Palawan. Yan, dahil pagtawid nito ng Palawan or paglabas ng PAR ay mai-impluwensyahan siya ng ridge of high pressure area dahil nga po sa northeast monsoon. Yan, pahihinain yan ng northeast monsoon yung hangin dito sa hilagang silanganan natin. So, yun po ang magiging senaryo niyan mga folks. Yan, at yan po yung magiging galaw niya. At yung tropical cyclone strike probability, mapapansin nyo po, umaabot po na sa at least 40 to 50% ang Metro Manila at buong Southern Luzon na maapektuhan itong low pressure area na to o itong shallow low pressure area na to kung tatawagin sa verbena. So magkakaroon pa rin tayo ng pag-ulan sa Southern Luzon kabilang ng Metro Manila at hanggang sa ilang parte ng Central Luzon na at least 5 to 10% chance na maapektuhan ang ilang bahagi nga po ng Pampanga, yan, Tarlac, yan. Pero sa extreme Northern Luzon, malabo po. Hindi aabot sa inyo yung epekto nitong shallow low pressure area na to. Diyan, mula dyan sa bandang Benguet pataas, medyo hindi
magpapang-abot. Although magkakaroon pa rin tayo ng pag-ulan po dahil may umiiral pa rin tayo na frontal system dyan sa Hilaga. Kaya hindi pa rin kayo ligtas sa uulanin po mga folks. Hindi nga lang sintindi na magiging ulan sa Visayas at Northern Mindanao area. Yan po ang maliwanag dyan mga folks. At meron tayong posibleng makikitaan dito na bagong Coriolis. Well, obserban pa natin yan dahil wala pa naman tayong nakikitaan na bagong convergence na susunod. Yan. Pero dito mapapansin natin sa may bandang Caroline Islands, meron itong at least 30% tropical cyclone strike probability. So maliit pa sa ngayon yan. Tingnan natin kung magkakaroon ng convergence na naman. So kung double check po natin, ayan malabo pa naman sa ngayon. By the next within 96-hour period. So November 26 Wednesday, so hindi siya sufficient o hindi organized yung nakikita natin na bagong strike probability dito sa may bandang Caroline Islands. Kaya hindi pa natin pwedeng sabihin yan na may bagong convergence tayo. Ang maliwanag lamang itong si Preverbena, maaring tawagin na natin yan sa local name. Ito ay magpapa-apekto, magdadala ng matitinding mga pag-ulan sa Visayas hanggang Palawan yan until Wednesday. So yun po ang maliwanag dyan at sa ating mga simulations sa ibang mga weather agencies na mga computer models, makikita po ang pagtawid nito ayon kay GFS ng buong Kabisayaan, then magpapalawan, and then makikita natin dito ay aggressively ay posible pa siyang mag-tropical storm. Ayun, nag-tropical storm kagad siya pagka-exit ng Palawan. Kay GFS pa lamang po yan, kaya hindi pa sufficient sa ngayon yung forecast. Pero kay ICMWF, kung titingnan natin dito, medyo mataas ang positive na uaabot pa siya o posible pang umabot sa tropical storm pagka-exit ng Palawan sa darating nga po na Wednesday. Ayan mga Wednesday siya lalabas kasi ng Palawan. And then nasa West Philippines siya, magre-re-intensify daw ito. Ayan nasa 993 hectopascals, 999 hectopascals o 993 hectopascals. Tropical storm na yan, yung kategorya na ganyan. Yan. So, maaring paglabas niya ng West Philippine Sea, posible pa talaga siyang mag-re-intensify at umabot sa pagiging tropical storm. Yan. Maging tropical storm man siya, pagka-exit ng Palawan, at least hindi na tayo masyado apekto niyan sa bansa. Medyo malayo na yan sa kalupaan ng bansa sa West Philippine Sea. Pagsapit po yan ng Miyerkules po. At dito, maaaring pahinain kaagad siya ng ridge of high pressure area dahil nga po sa northeast monsoon. So, yung tulak ng hangin ng silanganan, maaaring magpahina din kaagad bago man lang ito makalapit ng Vietnam na naman. Yan. So, yun pa lamang ang sa ngayon na nagiging forecast kay ICMWF. So, sa nagtatanong, posible pa rin ba siyang maging tropical storm? Yes, posible po. Pero kapag ito ay nasa may bandang West Philippine Sea na. Pero yung before maglandfall dito sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas at Mindanao, sa ngayon malabo pa ito na maging tropical storm. Hanggang tropical depression pa lamang ang nakikitaan natin na magiging intensification yan hanggang sa maglandfall yan dito sa may bandang Visayas. Yan po. Saka na lang siguro siya mag-tropical storm category kapag ito ay nasa may bandang West Philippine Sea ng Palawan sa darating na Miyerkules. So, diretso agad tayo sa ulat lindol. Well, makikita natin medyo kalmado pa rin ang ating seismometer sa Caloocan. Pero may mga mahihinang mga pagyinig na nadedetect ito. Malamang malayo ito sa amin sa Caloocan. So, kung titingnan natin sa data feed ni PBOC sa kanilang short period seismometers, wala ring naitala na kahit isang magnitude 4 plus sa ngayon. Pero patuloy pa rin ang mga aftershock sa may bandang Manay ha. Yan, may aftershock na naman sa may bandang Manay at Bogo, Cebu na naman. Patuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. Ayan yung latest nga po sa Bogo, Cebu na naman. So may mga pagyanig-yanig na naman na umiiral dito sa may bandang Manay at patuloy pa rin sa may bandang Bogo, Cebu. So far, wala namang naitalang magnitude 4 plus mula kaninang madaling araw hanggang sa kasalukuyan na nag-uula tayo mga folks. Pero patuloy ang mga nadaragdagang aftershocks sa mga area na nililindol nga po gaya na lamang ng Bogo, Cebu at Manay, Davao Oriental. So silipin po natin ang historical earthquake natin para ngayong araw kung nakakailang total earthquakes na tayo. Aabot na ba sa 1,000 ang total earthquakes natin para ngayong araw? At para ngayong buwan ng November. So, for the month of November 2025, yan, nasa total of 975 earthquakes na po tayo. So, mukhang mabilis. Lalagpas pa talaga ng 1,000 ang total earthquakes natin.
922 dito is magnitude 2.0 pataas. 49 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5. And so far, wala pa naman tayong naitala na kahit isang magnitude 6 pataas. So, yun po. Marami pa rin ang nadadagdagan at yung mga aftershock sa may bandang Bogo, Cebu, ang clustered earthquakes nito. Kung ilalapit natin ng mas malapit na, very close sa Bogo, Cebu, 277 na po ang total earthquakes. Yan. Pero kung range niya hanggang bandang Leyte, aabot ng 305 ang lindol sa paligid ng Bogo, Cebu. Sa bahagi naman ng Manay, Davao Oriental, 103 na po ang total earthquake sa paligid niya. Ibig sabihin lamang, tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. 38 dito sa may bandang Tandag, Surigao del Sur at bandang Surigao del Norte naman ay 55. So, yung mga areas na yan ay tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks na dadagdagan. Kaya lalo pa rin tayong mag-iingat mga folks dahil patuloy pa rin ang mga aftershocks dyan. At pinakamarami pa rin sa lahat ang bandang Bogo, Cebu pa rin. Kaya mga kababayan ko dyan, mag-iingat po tayo at kung maaari, kung may bagong magpapatayo kayo ng mga structure, mas doblehin na po ninyo patibayin ng inyong mga structure. Dahil, gaya nga po na sinabi ni P-Box, mayroon na silang bago na discover na tectonic plate dyan. Yung fault line. Yan, may na-discover na sila bagong fault line. Ewan ko kung tatawagin nila itong Bogo fault line. Well, hindi natin alam. Sila na po ang magde-decide yan. Pero ang malinaw dito ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pagyayinig dyan. At mga aftershock. So, mag-iingat pa rin po tayo mga folks. Yan, mula Surigao Region at Davao Oriental areas. Patuloy pa rin kayo ang pagyayinig dyan. Hindi masyado sa Luzon, although may nadadagdagan din sa bandang Zambales, Ilocos Norte, at least 17, may isang nadagdagan. Yan, at dito sa may paligid po ng Calayan, Cagayan, at least 11. Yan po. Medyo hindi ganun ka-agresibo, ang mas agresibo pa rin dito sa may bandang Cebu at eastern sections ng Mindanao. Kaya mag-iingat pa rin po tayo mga folks at patuloy pa rin ang mga pagyayinig. So sa ating historical o annual earthquake frequency, gaya nating sinabi, 20,022 na po ang total earthquake natin ngayong taon. So bago pa mag-December, nasa mahigit 20,000 na po ang total earthquakes natin. Pinakamarami sa nakalipas na 7 taon po. Yan po. So hindi na po ito talaga maganda. Mukhang matatapos ang taon na ito ay baka umabot pa yan sa 21 to 22,000. So baka umabot pa ng ganun katindi o baka madagdagan pa ng 2,000 yan hanggang sa bago matapos o hanggang sa susunod na buwan po. So December na po kasi next month. So bago matapos ang taon, baka umabot po yan sa at least 22,000 na total earthquakes natin ngayong taon. So nanatili pa rin siyang pinakamarami sa nakalipas na 7 taon. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, November 23, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw na linggo, November 23, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto malaman. Maging sa ating Facebook page, search nyo lamang po sa Facebook page ang Pimo Weather Philippines. So para sa gusto malaman, pwede po ng dynamic events. At visit lamang sa websites natin sa pimoweather.com para sa gusto malaman pinaka-dynamic events mismo na reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.